umpisahan na po agad natin etong ating talakayan. Eto mga kababayan bago tayo pumunta sa mga main topic natin, may ipapakita muna ako sa inyong balita na kung saan ito ay mai-connecta natin doon sa naging pagbabanta dati ni dating Pangulong Duterte sa buhay po ng 15 senators. Ito yung sinasabi ko sa inyo lagi na kapag ka ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, ang bilis ng proseso. Pero kapag ka ang dating Pangulo ang nagbanta mga kababayan, yung kanya mga taga-suporta, ang daming sinasabi na kesyo joke lang daw at pagbibiro lang daw. So ngayon, punta tayo dito. Yan, dito sa nakita nating balita. Kasi may isa pong passenger ang naaresto for cracking bomb joke at Bohol, Panglao Airport mga kababayan. Ibig sabihin may isa pong pasahero ng eroplano mga kababayan ang nagbiro na di umano patungkol po sa bomba. Tapos ngayon mga kababayan, yung nagbirong yon arestado. Eto, pakinggan po natin. Mga kaserbisyo, arestado ang isang pasahero ng Cebu Pacific Flight 5J617 matapos magbiro tungkol sa bomba sa paglapag sa Bohol Panglao International Airport kahapon. Sa investigasyon, kalalapag lamang ng eroplano pasado hating gabi kagabi nang marinig ng flight attendant ang biro ng dalawang pasahero. Agad na tumugon ng CAAP Security and Intelligence Service at inaresto ang mga pasahero. Diba? Hiniling ng piloto na agad. Yan yung sinasabi ko sa inyo na maganda yung ginawa ni General Torre na sinampahan niya ng kaso etong si dating Pangulong Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi nagpapakita lamang po yun ng pagkakapantay-pantay. Hindi porket mayaman ka at dati kang presidente at makapangyarihan ka pa, hahayaan na lamang yung mga biro mong ganyan. Tingnan nga po natin mga kababayan, etong dalawang pasahero ng eroplano na nagbiro. Di umano patungkol po dun sa bomb or dun sa bomba mga kababayan, naaresto po agad. Alam nyo, kung hindi kasi sasampahan ng kaso yung mga taong ganyan, sasabihin ng iba na hindi pantay-pantay yung pag-usad ng sistema ng batas dito po sa ating bansa. Kaya tama lang yung ginawa ni General Torre na sinampahan niya ng demanda etong si dating Pangulong Duterte. Kasi eto, ano na lamang sasabihin nitong dalawang naarestong ito kung hindi sinampahan ng demanda etong si dating Pangulong Duterte. Ang sasabihin ng mga yan, bakit yung Pangulo okay lang na magbiro na magpapasabog ng ganyan and then ipapatumba yung 15 senator samantalang kami bawal, biro lang naman. Kaya nga maganda yung ginawa ni General Torre. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Agad na i-clear ang cabin at bagahe para masusing mag-inspeksyon sa eroplano. Kinumpirma naman ng mga otoridad na walang banta ng bomba sa aircraft. Ligtas din ang lahat ng mga pasahero at crew at nagpatuloy ang operasyon ng flight ng walang karagdagang insidente. Paalala naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa publiko na ang pagbibiro tungkol sa bomba ay isang seryosong paglabag sa Presidential Decree number 17. Ano ba yung sabi ni Duterte dati mga kababayan? Para makapasok yung kanyang pinatatakbo sa kanyang ticket ng mga senatorial, kailangan magtumba ng 15 senators mga kababayan sa pamamagitan ng pagbobomba. Yun yung sinabi niya mga kababayan, di ba? Kaya nga siya sinampahan ng kaso. So ngayon, ito naman dalawang taong ito na sakay ng eroplano mga kababayan na bumaba sa Bohol Panglao ay nagbiro patungkol po sa bomba mga kababayan na naging dahilan para maaresto po sila. So tama na ipakita sa publiko yung pagkakapantay-pantay na hindi porket mayaman ka, big fish ka, presidente ka, lagi ka na lang absuelto sa mga biro mo. Kaya nga yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dyan na nagsasabi na joke lamang daw po yun ng dating presidente, walang joke sa panahong ito. Di ba mga kababayan, walang biro-biro sa panahong ito. Hindi na po ito panahon ng dating administrasyon. Ibang administrasyon na po ito at lahat ng bagay, lalo na't may bisa ang salita ng dating presidente, dapat po napapapanagot mga kababayan. Ano po? Kasi nga naman, kung etong dalawang taong ito na nagbiro lang, naaresto mga kababayan, pasasaan pa? At hindi porkit may kapangyarihan yan, palalampasin na lamang po natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 7 na mahigpit na nagbabawal sa mga pekeng banta ng bomba. Ayan. Maliwanag po mga kababayan So ngayon, kung titingnan nyo, yan yung isang patunay na pagka sa normal na mamamayan, nangyari yung ganong klase ng pagbabanta mga kababayan, talagang arestado po agad. Kaya hindi talaga pwede na palampasin na lamang yung mga sinasabi nilang biro at joke ng dating presidente.
Ano po, magaling yung maliwanag kasi sinasabi ng mga taga-suporta niya tuwing magbibiro, etong si Digong, joke lang daw. Kahit may laman, mga kababayan, yung biro ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, punta po tayo mga kababayan dito sa nakita nating balita. Kasi may isinusulong, hindi nga natin alam kung ito ba ay mimol malware na. Kasi kung titingnan nyo, nag-post itong si Banat Bay. Wait lang, hanapin natin. Ang sabi ni Banat Bay, yan, sabi ni Banat Bay mga kababayan, ito. Ayan, people power o mimol malware, nagsimula na. yung mimol malware daw nila mga kababayan, nagsimula na daw po. So ngayon, eto, punta tayo dito. Yan. Kasi may isasagawa mga kababayan na itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa darating na Marso 28, birthday po yon ni dating Pangulong Duterte. At ang gagawin po nila mga kababayan, magsasagawa sila ng global tribute para kay Digong na kung saan ikinakasa na po nila. So basahin po natin ito nilalaman ng balita. Sabi kasi dito, yan, inaasahan magkakaroon ng global tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Ang nasabing event ay gaganapin sa Marso 28, birthday ng dating Pangulo. Sabi pa dito, sa Facebook post ng Tatay Digong, at 80, may ikinakasa ng event sa nasabing araw ngunit hindi pa malinaw kung saan lugar gaganapin ito. Sabi pa dito, inaanyayahan naman ang mga dadalo sa event na magsuot ng kulay green na kasuotan. Sa ngayon, ang dating Pangulo ay nakakulong sa Netherlands matapos siyang arestuhin sa Pilipinas kamakailan. Pero kung titingnan nyo mga kababayan sa video kasi na ipinost nitong si Banat Bay, maliwanag na sinasabi po nila na may mimol malware daw. Magsisimula na daw or nagsimula na daw yung mimol malware. Pero sa akin kasi ang opinion ko dyan, ipakita nyo lang yung panggugulo ninyo. Maganda yan, manggulo kayo para mapilitan ang gobyerno natin na magbaba ng martial law. Ewan ko lang kung hindi ninyo pagsisihan yan habang buhay. Kasi sa totoo lang mga kababayan, eto kasi mahirap sa mga taga-suporta ni Digong. Hanggang ngayon hindi pa nakaka-move on sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, wala nang ibang alam gawin niya mga yan kung hindi mag-rally na lang ng mag-rally. Manggulo na lang ng manggulo at gumawa na lang ng puro pambabasto sa ating gobyerno. Pero ang katotohanan na ayaw po nilang tanggapin kahit kailan hanggat hindi natatapos yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa mga kasong kinakaharap po niya, ay hindi po makakalabas doon si dating Pangulong Duterte at malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik po siya dito sa Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, kahit mag-rally kayo dyan ng paulit-ulit, ubusin ninyo yung lakas ninyo, ubusin ninyo yung mga pera ninyo sa pamamasahin ninyo, hindi ninyo mayaalis yung katotohanan. Hindi na makakauwi pansamantala si dating Pangulong Duterte. Napakatagal na paghihiring mga kababayan yung gagawin doon sa The Hague, Netherlands. Kita nyo nga September pa yung first trial ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, kapag ka na-guilty pa siya doon sa mga kaso na isinampa laban po sa kanya, makukulong siya ng 30 years. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So yan yung katotohanan dyan. Kahit paulit-ulit ninyong bastusin ng gobyerno ni PBBM, kahit siraan ninyo ng presidente, mag-cut kayo ng mga video dyan kung ano-ano, hindi ninyo mayaalis ang katotohanan na hindi ninyo kayang ibalik si Duterte dito sa bansang Pilipinas. Ano po, kung makikita nyo nga mga kababayan, yung mga nagpe-pretend dyan na magiging abogado daw ni Duterte, ibabalik si Duterte sa Pilipinas, inilalaglag na nga ng mga Duterte. So paano pa maibabalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte? Kaya nga, wala nang ibang alam na gawin niya mga yan kung hindi mag-rally na lang na mag-rally. Pero ang katotohanan dyan, kahit magsagawa sila ng mimol malware, isa lang ang pupuntahan yan. Mapipilitan ng presidente dyan mga kababayan, in my own opinion, na magbaba ng martial law. At pag nagbaba ng martial law ang presidente, pagsisisihan po yan ng mga didishit na yan panghabang buhay.